dito sa San Fernando City, La Union. At ganito namin ginugugol ang aming Sabado. Sa isang simpleng mission house ng Metropolitan Bible Baptist Mission na matatagpuan sa kahabaan ng Barangay Lingsat ng San Fernando City, La Union, ay mga kabataang Kristiyanong tapat na ginugugol ang kanilang oras sa gawain tuwing Sabado. Umaga pa lang ay naghahanda na ang mga kabataan sa mga aktibidades na nakalaan sa maghapon. Dahil sa umaga ang pagtuturo ng mga bata, kanilang hinahanda at inaayos ang mga kagamitan na kakailanganin para dito. Bago pa man sila humayaw upang magturo ng mga bata, ay nagkakaroon sila ng maiksing pag-aaral ng salita ng Diyos at panalangin. Ito ay naghahanda sa puso at isipan ng bawat kabataan bago magsimula sa pagtatrabaho sa gawain ng Panginoon. Pagkatapos nito, ay pupunta na ang mga kabataan sa kani-kanilang lugar para sa pagtuturo ng mga bata o tinatawag na gospel class. Ngayon ay pupunta kami sa Catalan. Doon kayo magtuturo ng mga bata. Una, tinatawag namin yung mga bata. Pagkatapos nun, papakanta na kami, mananalangin, yung kwento na. Pagkatapos nun ay i-explain namin yung ibig sabihin ng Bible verse at yung mga aral na pwede nilang makuha din sa ikwinento namin sa kanila. Pagkatapos nun ay yun na, mag-pray na kami and yun na, ibibigay na namin yung kanilang pagkain. Ngayong tapos na kaming magturo ng mga bata, babalik na kami ngayon sa church. Tapos manananghalian, magpapahinga, tapos babalik ulit kami mamayang hapon sa mga other na activities. Ako po si Philip, ako po yung tumatayo po ngayong president ng BYI, Baptist Youth Impact. Yung ginagawa po namin every Saturday, kami po ay nagtuturo po ng bata. Nakikita po ninyo ngayon, at kami po tuwing umaga po yun, nagtuturo po kami. At kung meron pa po kaming mga hindi po natuturuan, ay tinutuloy po namin tuwing hapon. Yung gospel class naman, na tinatawag namin dito tuwing Sabado, na ginagampanan din ng bawat kabataan, kung maging yung mga nakakatanda, ay ito ay para sa mga bata ay napakahalaga na matutunan ang salita ng Panginoon, na ito'y extension work ng aming pong gawain. Imbes na sila mga bata ay pumunta rito, kami na ang umaabot sa kanila para maipaabot yung salita ng Panginoon Diyos. Sa kanilang paglago, paglaki, ang salita ng Panginoon ay uusbong sa kanilang buhay na maging sandata sa kanilang buhay Kristiyano. Matapos ang buong umaga na ginugol ng mga kabataan sa gospel class, ay bumabalik sila para sa mga gawain na kanilang gagampanan sa hapon, katulad ng pagbibigay ng libreng babasahin, pagbabahagi ng salita ng Diyos, at pagbibisita. Gaya sa umaga, nagkakaroon sila ng maiksing pag-aaral ng salita ng Panginoon na pinapangunahan ng isa sa mga kabataang kalalakihan. Hindi nawawala ang pananalangin na sandata ng bawat Kristiyano sa kanilang mga haharapin sa kanilang paglabas. Handa na ang mga kabataan o BYIers kung tawagin para sa isang hapon ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon at pagbibisita. Matapos ihanda, ayusin at kunin ang mga kakailanganin katulad ng libreng babasahin na ipapamigay, ay sabay-sabay na humahayo ang mga kabataan.
Ang soul winning po ay binabase namin ito sa nakalagay sa Matthew 4:19. Ang sabi ng Panginoon, "Follow me and I will make you fishers of men." Na ito po ay tungkulin ng bawat anak ng Panginoong Diyos. Yung soul winning po dito ay kung paano mo natanggap ang salita ng Panginoong Diyos, ay babahagi mo din ng buo, lalo-lalo na yung tinatawag na kaligtasan, sapagkat ito po ang mahalaga sa lahat ng mahalaga sa ating pambuhay espiritual. Ganito namin ginugugol ang aming Sabado sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga babasahin. Lumalabas kami by partner, bibisita kami, at sinishare namin yung gospel. Karamihan is mga estudyante, yung mga nasyasyaran namin. Iba't ibang lugar at minsan iba't ibang tao rin yung nakakausap namin. Tuloy naman sa pagbibisita ang mga kabataan matapos ang pagbibigay ng mga babasahin o gospel tracts at pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kanilang pinupuntahan ng mga nabahaginan na nila ng salita ng Diyos upang bisitahin at imbitahin na din para makadalo sa pananambahan ng linggo. Palubog na ang araw nang matapos ang mga kabataan sa buong maghapon ng paggugol sa gawain. Pagbalik nila sa simbahan, ay hinahanda naman nila ang lugar na pagdadausan ng serbisyo. Nililinis nila ito katulad ng paglalampaso ng sahig, pagpupunas sa mga bintana, pagwawalis at pag-aayos sa mga upuan. Kasabay nito ang pag-iensayo ng mga kabataan ng awitin na kanilang ihahandog sa pananambahan. Kasabay nito ang pag-iensayo ng mga kabataan ng awitin na kanilang ihahandog sa pananambahan. Bagamat pagod sa maghapon, ang mga kabataan ay masayang umuwi, dala ang makabuluhang karanasan ng isang Sabado ng Kristiyano. Importante po itong ibinigay po ng Panginoon na trabaho po natin. Kasi po yun nga po yung purpose natin kung bakit tayo ginawa ng Panginoon. Para po siya ay ating maluwalhati. Bilang isang Kristiyano, bilang isang anak ng Diyos, SOP po namin na gawin po ito tuwing Sabado na gugulin namin yung time sa Panginoon. Imbis na matulog lang kami, punta na lang kami dito sa church para gampanan yung mga tungkulin namin. Gawin po natin yung ating responsibilidad bilang anak ng Diyos. Maglingkod po tayo. Gaya na po ng sabi ng mga kasamaan ko, gugulin po natin ang ating time sa church sa Sabado. Dahil alam po naman natin na pag nasa labas po tayo, yung makamundong gawain po ang nahingibabaw sa atin. So, oo nga po, sabihin po natin masaya sa labas, pero iba po yung pakiramdam na nasa church ka, kasama mo yung mga kapatiran mo, lalong-lalo na ang ating Panginoong Jesucristo. Ang aking masasabi lang sa mga kabataan ay yung mga naglilingkod na ay patuloy na maglingkod, sapagkat lahat ng ginagawa natin ito hanggang sa kalit-litang bagay na ito sa harapan ng Panginoon, pagharap natin ay meron lahat itong katapat na biyaya ng Diyos. At ganoon din naman yung mga hindi pa naglilingkod ay hinahamon kayo na magtanggapin ninyong Panginoon Jesucristo sa inyong buhay bilang inyong Panginoon. At kayo ay maglingkod para matagpuan din kayong tapat hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. At sinasabi ko ito, hindi kayo magsisisi sapagkat ito yung tamang investment. Kung gusto nyo mga lakal, yung sinasabi namin, occupy till I come. Mga lakal na kayo, nakasama ang Panginoon Jesucristo. Kaysa kasama nyo ang mundo o kasama nyo ang diablo. Kay Kristo na lang tayo makipagnegosasyon. Ikaw, kapwa namin kabataang Kristiyano, paano mo ginugugol ang iyong Sabado?